Napunta tayo sa tindahan kung saan may nagsasalita. Nakaka-promote mo palang tapos ito lang ang babayaran mo at makikita natin ang mga kinainan ng mga lalaki. At sabi pa ng lalaki na maging masaya na siya kung ano ang natanggap niya dahil hindi na ako ulit babayad ng mas malaki pa sa 10,000 won at sabi naman ng lalaki na hindi pa talaga nagbabago ang lalaki simula ng high school pa sabi naman ng lalaking nakasalamin na ililibre niya na lang sila sa susunod at sabi naman ng lalaki na kung bakit ba ang mga mayayaman ay nagiging selfish. Pagdating sa pera habang nagtatawanan ang mga lalaki, ay napansin nito si Kang Pildo na naglalakad at tinapik nito ang kanyang kaibigan kung naaalala pa ba niya. Ang lalaking naglalakad at tinanong naman ng lalaki na sino at sinabi ng lalaki noong grade 12 ay siya. Ang lalaking sumaksak sa mata ng lalaking bully dahil daw sa maingay ito at sabi naman ng isa oo natatandaan ko na naging isa siyang prosecutor bakit naman siya titira sa ganitong lugar at sabi ng isa mukhang hindi nga siya yun at ang may salamin naman na lalaki ay tinititigan lang si Kang Pildo at sabi pa nila na ilang taon na rin ang nakalipas noon alam mo pa ba ang tawag sa kanya at sa isip naman ng nakasalamin na lalaki. Bakit ko naman yun makakalimutan ang tawag sa kanya? Ay psychopath Kang Pildo at napunta tayo kung saan makikita natin ang lalaki na binubuli at humihingi ito ng tawad. At sabi pa nito na dadalhin niya na ito bukas at sabi naman ng bully akala mo ba sakin tanga kaya ngayon? Ang sigarilyong ito ay ipangbubulag ko sa mata mo habang sinasabi ng bully na buksan nito ang kanyang mataang. Lalaki naman ay humihingi ng tawad at nagmamakaawa. Ang kasamahan naman ng bully ay naninigarilyo at bigla naman dumating ang guro at pasiga nitong tinanong kung ano ang ginagawa nila dahil ang break time ay tapos na at ang mga bully naman ay dinapan ang kanilang sigarilyo kaya naman sabi ng guro na pumunta sila sa guidance office ngayon na bigla naman nagsalita ang bully na humihiram lang siya ng damit dahil ang susunod na klase niya ay PE at sabi pa neto na tila ba may pagbabanta sa kanilang guro na hayaan na muna sila at maghahanda na lang sila sa susunod na klase dahil dito ay tila ba natakot ang guro at sabi ng guro ganun ba? Maghanda na kayo sa susunod na klase ang lalaki naman na binubuli ay tila ba nawalan ng pag-asa na makakatakas siya sa mga pangbubuli ng mga taong ito at ang mga bully naman ay nagtawanan dahil ang guro nila ay walang pakialam at sabi pa ng bully habang nakahakbay ang ating guro ay sinabi sakin na bantayan ka dahil mahirap ka at nabibigyan ka ng suporta ng gobyerno at ikaw rin ang humahawak ng pera dahil ang mama mo ay bulag. Sigurado akong gusto niyang makita kung gaano kaganda ang mundo at ang salamin naman ng lalaki ay makikita natin at naapakan ito ng bully at nagalit ito dahil bakit daw ba ito nakalagay dun at sabi naman ng mga kasama nito na mukhang mahihirapan siya ngayon makikita ng maayos dahil wala na ang kanyang salamin sa mata. At habang papaalis ang mga bully ay makikita natin ang isang tao na lumalabas at nagsalita ito na tumabi daw ang lalaki dahil nakaharang siya sa kanyang daraanan. At si Kang Pildo pala ang nagsasalita at damabi naman ang lalaki at habang naglalakad na si Kang Pildo para itapon ang basura at ang lalaki naman ay may kinukuha sa kanyang bag at makikita natin na isa itong cutter. At habang naglalakad na si Kang Pildo para bumalik sa isip naman ng lalaki na gusto niyang malaman ng mga tao na pinili niyang mamatay dahil sa kanyang mararanasan. At habang binuksan na ni Canvi Pildo ang pinto ay nagsalita ito na walang makakaalam at sabi pa niya na siya na ang baalang umalis ng basura sa kanyang buhay at napunta tayo kung saan may maririnig tayong malakas na pagsigaw at habang tinitignan ng mga estudyante. Ang nangyari ay hindi daw sila makapaniwala na psychopath daw si Kang Pildo at sabi naman ng isa na sino naman ang makakaalam at sa isip ng lalaking nakasalamin na inalis niya talaga ang basura sa aking buhay at hindi rin siya kumurap ng sinaksak niya ang bully dahil ba ito sakin at dapat sinabi ko square mga kaibigan ko. Ito ngunit noon ay takot ako sayo at nagpatuloy na nga maglakad ang dalawa sa magkaibang direksyon at habang patuloy na naglalakad si Kang Pildo ay may babae sa gilid ng poste na tila ba may hinihintay ito at
Sabi nito na uuwi siya ng maaga ngunit hindi pa siya. Tumatawag at tinawagan niya ang hinihintay niya at sa tinutuloy naman ni Kang Pildo ay nakabuka ang lock at nagulat ito ngunit pumasok pa rin ito habang naglalakad ito ay may biglang sumulpat na lalaki at makikita natin na inatake nito si Kang Pildo at may tumulo naman na dugo sa sahig ngunit ang dugong ito ay sa kamay lang ni Kang Pildo na ginamit niyang pangharang sa atake ng lalaki at sabi ni Kang Pildo kung papasok ito sa bahay ng isang tao ay hindi ito magpapahalata. At binitawan niya na ang kamay ng lalaki at hinawakan niya ang braso ng lalaki at ibinalibag niya ito sa lamaesa ng sobrang lakas dahil sa impact ay makikita natin sa mukha ng lalaki na napakasakit talaga ng kanyang dinanas at biglang may tiyan anong si Kang Pildo na kung sino daw ba ang nagpadala sa kanila rito sabi naman ng lalaki sino naman ang may paki dahil mamamatay na. Siya at naglakad papalapit si Kang Pildo sa lalaki. At ang lalaki naman biglang napaluhod at makikita rin natin ang pag-agos ng dugo at sa leeg pala ng lalaki. Ay ginilitan siya ni Kang Pildo at may makikita naman tayong isang tao na umiinom at si Kang Pildo naman ay binitawan ang kotselyong ginamit niya para giliaitan ang lalaki dahil dito ay napalingon ang lalaki at sabi ng lalaki mukhang ikaw si prosecutor Kang at tumayo. Ang lalaki at tinignan ang kanyang mga kasamahan at sabi pa nito akala ko kaya kanilang talunin ng madali. Ngunit hindi nila kaya mukhang kailangan ko uling kausapin sila tungkol sa bayad nila sakin at habang nagsasalita. Ang lalaki ay bumukas ang pintoon sa CR at habang naghihingalo ang babae ay nagsalita si Kang Pildo kung kasali ba sa usapan ng babae at sabi naman ng lalaki. Kinuha ko yan sa ibabang palapag at matigas rin ang kanyang ulo at may ginawa ako para sa iyo ang isang corrupt na prosecutor ay tinangkang gahasain ng isang babae. Yun ang magiging bagong balita bukas at nagsalita naman. Si Kang Pildo na ngayong panahon ay hindi yan sapat. Dapat pinatay niya man lang ang magulang ng babae para makakuha ng atensyon at sabi naman ng lalaki na akala ko baliw ako ngunit may mas baliw pa pala sa akin at napunta tayo sa Cienhua Group at sabi ng lalaki na gagawin ang trabaho ng kanilang binayaran dahil humingi ito ng mataas na presyo at sinong anak naman ang re-rebelled sa kanilang anak at tinanong niya si Kang Pildo kung ano sa tingin niya dahil kung ang mga mangyayari ay hindi susunod sa plano nila ang mga kahihinatnan ay kailangan niyang harapin at ang mga nakakataas ay hindi na lamang manunood sa kanila at tiyak ko ring alam mo ang mangyayari dahil mula sa pinakaibaba ay napunta na dito ang posayon mo at humarap naman si Kang Pildo sa lalaki at habang naglalakad ito papalapit sa lalaki ay patuloy pa rin ito sa kanyang sinasabi na kailangan nilang ilibing ang mga nangyayari sa nakaraan. Nang makalapit na si Kang Pildo nagsalita ito para malibing ang mga sinasabi mo kay Lanigan mong maghukay ng butas. Sa South Korea sabi naman ng lalaki na hindi siya nakikipagbiroan. At sabi ni Kang Pildo na hindi siya nakarating dito dahil sa pagbibiro lamang at kailangan ko pa bang ituro sa'yo kung papaano makasurvive mula sa pinakaibaba. Ito ay simple lang ang hamarang sa aking dinaraanan. Ay hindi ako nagbibigay ng awa kahit kanino man kahit pamilya ko pa kaya hindi mo siyang kayang talunin kaya huwag kang harang sa daraanan ko bago pa kita ilibing. Nang buhay tanda sa mga sinabi ni Kang Pildo ay kinabahan naman ito at sabi nito na tatawagan niya na ang mga inutusan niya na bumalik na sila makikita parent natin. Na nanginginig ang matanda at sa lugar naman na tinutuloyin ni Kang Pildo ay may tumatawag sa cellphone ng lalaki. At kinuha naman ito ni Kang Pildo at ang tao naman sa kabilang linya ay nagsisigaw na tanga daw ang lalaki. At bumalik na daw agad sila nagulat naman ang matanda. At sinabi nito kay Kang Pildo na gusto siyang makausap nito at kinuha na nga ito ni Kang Pildo at sinabing, siya nga ito at di ba nag-aral ka ng mabuti para maging isang prosecutor kung matalino ka sana ay alam mo na. Kaya kung ibigay sa iyo ang posisyong General Prosecutor, bakit mo yon nagawa dahil sa insidenteng nangyari sa iyong ina at sa lugar naman kung nasaan si Kang Pildo. Nagsalita ito na hindi mo talaga naiintindihan ama. Kung ano ang ibig sabihin ng pagkamatay ni ina para sa akin. Ang dahilan kung bakit nandito parent ako ay dahil sa kanya.
Ngunit may kumuha nun sakin at sa lugar naman kung na tinutuloy ni Kang Pildo kung saan ang lalaki ay nakagapos habang sinusubukan niyang makaalis sa pagkakagapos ay may naamoy siya kung saan ay isa itong gas at walang sino man ang nag-aakala kung ano susunod na mangyayari kung saan nagkaroon ng pagsabog dahil sa gas at sa kuryente sa wire at nagkaroon ng malakas na pagsabog kung saan makikita rin ito kung nasaan si Kang Ildo at sabi ni Kang Pildo na ipapakita niya sa kanyang ama na papatayin niya ang lahat ng may kinalaman sa pagkamatay ng kanyang ina dahil dito ay natuwa si Kang Ildo dahil ngayon daw ay umaakto na daw si Kang Pildo anak niya talaga ito at sa lugar naman kung saan nangyari ang pagsabog at inaapula ang apoy ang babae naman ay nag-aalala sa kanyang anak dahil sa sobrang pag-aalala nito sa kanyang anak ay nagsalita na ang isang lalaki na hindi naman daw nasa malubhang sitwasyon. Ngayon at may bigla naman dumating na 2 pulis. At gusto daw nilang malaman kung naaalala niya po do ba ang mga tao na kasangkot sa pangyayaring ito sabi naman ng babae na 3 lang ang una niyang nakita at may biglang dumating at habang inaalala ng babae ang pangyayari kung saan pinagbubagbag ni Kang Pildo ang lalaki natakot siya dahil sa mga pulang mata ni Kang Pildo at sa isip naman ni Kang Pildo na wala siyang pakialam kung ano ang sasabihin ng mga tao at ng mundo sa kanya dahil isa siyang masamang anak.